Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola. Magandang umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, August 5, 2025. Ako si Conrad Banal. Kasama natin si Winer at saka si Direk. Maya-maya si Jonathan Anjo, si Parin Joel ay nandoon pa sa Bicol eh. Ewan ko ba? Mukhang mahirap ang mga kalakaran ngayon dyan. Bagsak ang presyo ng bigas, masama ang infrastructure, lagay ng mga infrastructure, maraming problema. Pero mapapanood ang Karambola sa aming news website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app, live tayo, Facebook, YouTube. Maaari po, follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at DWIZ 88 at DWIZ News TV. Meron tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA For The Box. Good morning uli. Good morning doon sa mga tumiba dyan sa mga flood control projects. Marami ba sa inyo niyan, Bener? Tumitiba. Nagagalit na po ang presidente sa kanyang vlog. Sinabi niya, wala raw pong sisinuhin dyan, walang exemption. Walang kakampi, walang alay, walang ganyan-ganyan. Okay? Lahat daw po ng kumita dyan, ng tumira dyan, sa flood control projects, hahabulin. Prosecuted ang salita mo sinabi. Ibig sabihin, kakasuhan. Di ba? So, walang alay sa kanya. Pag daw kayo, yung mga tumira dyan, napatunayan na ikaw, naku, paano kaya patutunayan yun? Mahirap yun. Ibig sabihin kaya ng pag napatunayan,
nagkaroon ng court decision sa kaso. Yung kay Napoles nga eh. 15 taon na. Hanggang ngayon, hindi pa wala pang kongresista na maski nga senador, kongresista, wala pa po napapatunayan dyan. Si Napoles na lang lahat ang sumalo. Okay? Yan yung that's the beauty of our system. Naku po, Diyos ko, ano ba? Parang ano pa rin, words pa rin, yung sinasabi ni President Marcos. It's only words. And words are all I have. Yan po. Hindi ko na kayo kakampi, sabi ng Presidente. Pag kayo ay napatunayan na gumawa ng kalokohan dyan, okay din naman yun. Na sinasabi niya, baka akala nyo, kung kakampi kayo, nasa partido kayo, sumusuporta kayo sa administrasyon, hindi na kayo magagalaw. Hindi ganon. Okay. Pero ito naman sa ganang akin naman, Vener. Bakit ba kumampi sa presidente yan? Mga yan. Hindi po ba ang naging sistema natin, magmula nung under the new constitution or the 1987 constitution, dahil sa multi-party system tayo, pero bicameral, ang naging trend, pagkatapos na eleksyon, lahat pumupunta, kumakampi sa administrasyon. And there is only one explanation. Ano ba daw yun dahilan dyan? Para po magkaroon ng project. Di ba? Precisely yung pagiging kakampi kayo, pagiging magkakampi kayo, ang presidente, at yung mga tumitira na yan sa flood control project. Kaya nga kumampi para makatira sa flood control project. Di ba? It's not the other way around. Hindi na kita kakampi pag tumira ka. Hindi po. Kaya nga, automatic yun na kaya kumakampi para magkaroon ng pondo para makatira dyan sa flood control project. That's the reality of it. So, pwede nating sabihin, in conclusion, ang mga tumira dyan, talaga kakampi ng administrasyon. Kasi kapag hindi ka kakampi, hindi ka magkakaroon ng project. Yan po ang kalakaran. That's the reality. Yan po ang common knowledge. Lahat ng periodista alam yan eh. Lahat nga ng sumasawsaw dyan sa Kongreso alam yan eh. Okay? Pero may sinasabi ni importante ang presidente. Ang gusto niya daw yung due process. Okay. Ano ba ibig sabihin? Paliwanag din natin yung due process. So, given na yon na ang mga tumira dyan ay kakampi. Yun ang ganang akin. Okay? Given na yan. Marami dun. Kasi, majority nga, kakampi na. Lahat yun nagkaroon sa flood control projects. Ano yung sabi ni Pampilo Lacson? 2 trillion? Magmula noon nauso yung flood control project. Ang tagal na kasi issue niyan eh. Alam na ng lahat na yan ang pinanggagalingan ng pork. Bago tayo nagising, naku po, naka 2 trillion na pala na flood control project allocation. Bago tayo nagsalita, bago tayo nagkaroon ng awakening ba yan? O natakot na lang? Kasi nagsasawa na tao, nagkakanda matay-matay, nagkakanda sakit. Although sinasabi ni Secretary Amena Pangandaman, it's an inconvenience. Nako, grabing inconvenience yan. Libo-libo nagkakasakit. 38 ang namatay nitong huli lang. Ilan na nasirang bahay? Ilan na nasirang pananim? Diyan sa flood na yan. Meron ngang photo nakita, diyan sa Apalit, kabago-bago lang noong flood control project, wasak na. Yan yung mga sinasabi ng Presidente substandard.
Okay? May sinasabi po ang presidente, due process. Ano ibig sabihin ba niyan due process? Yun ang yung gusto ko malaman eh. Sisimulan niyan, siyempre may nagsasabi, DPWH ang mag-iimbestiga ng sarili nila. DPWH nag-implement ng project. So DPWH din ang mag-iimbestiga ng project. Yun ba yung due process? Hindi po. Ang sabi ng presidente, yun daw DPWH ang gagawa ng listahan ng lahat ng flood control projects, pero during his administration lang. Paano yung mga nakaraan? 2 trillion na nga yan eh. So parang may limit. So yung mga nakaraan, ibig sabihin, forgiven na. Hindi na makakasuhan. Ito lang under his administration. Malaking-malaki na po yan eh. Nagsimula yan panahon pa ni Pinoy eh. Magmula nung nabuko yung PDAF, tsaka yung DAP, nakahanap naman ng bagong paraan, flood control projects. Okay? Pero ang magsisimula ang DPWH, gagawa ng listahan para po malaman kung ano yung mga project na palpak, na hindi ay guni-guni lang, at saka hindi natapos. In other words, yan yung mga number 1 suspect na merong kumita, na nagkaroon ng graft and corruption. Yung mga project na yan. Ang DPWH lang daw, yun lang ang magiging papel nila. Gagawa ng listahan. Hindi po sila ang mag-iimbestiga. Ang sinasabi ng presidente, meron daw ibang grupo siyang gagawin, ay tatayo, or whatever, i-assign para gumawa ng investigasyon. Pero mas kailangan ang suporta raw ng publiko. Yan ang sinasabi ng presidente. Kaya siya nagpapagawa ng listahan. Parang wag na naman natin unahan, sasabihin natin, DPWH, wala namang mangyayari dahil sila na mag-iimbestiga. Mabuti na lang, nakapula itong sa aking partner. Good morning. Good morning. Grabe Dapat malaman muna daw kung ano-ano yung mga project na yan. Yes. Yun yung papel ng DPWH. Kasi masyadong adelantado yung mga kritiko naman eh. Hindi ho. Siyempre, first things first, kailangan muna natin malaman. Yun po ang paliwanag niya. Malaman natin, ano-ano ba yan? Hindi naman lahat ng flood control projects may tumira eh. Hindi. Tsaka baka mamaya, nakalagay doon, farm to market road, yung pala flood control. Hindi mo alam eh. Kaya Hindi ba flood control na rin yung farm to market? Iba-iba. Ganon? Oo, kasi yung iba, farm to mansion. Hindi, ibig sabihin ko, pabayaan natin ng public works na maglista. Ilista muna yan. Tapos po, examinin. Meron na nga ako mga nakakakita ngayon. Oh, yes. Na doon sa mga localities, LGU, meron na silang, kumbaga, they initiated. Yes, on their own. On their own. Kasi po, yung DILG, nung isang taon pa, meron na silang tinatawag na, website or... Tsaka ang DILG may monitoring kasi ganito rin. Okay. Ang DILG kasi tinitingnan din nila yung usage at saka ng local government units. Kasi ang local government units may sariling diskarte rin eh. Yun na nga. Hindi lang naman national government funded yan. Meron din naman local government funded. Meron ganon. Meron pong website, ang DILG, na kung saan pwede nyong i-report maski anonymous. Yes. Kung meron kayo nakikita dyan sa inyong lugar, okay? Aalamin ko nga kung ano yung website na yun. Matagal ko na nakita yan eh, nung isang taon pa eh. Meron po silang ganong website. Ito. Meron na raw na Subay Bayan. Nakita mo? Yan po ang pangalan, ano? So,
Pupunta kayo subaybayan.dilg.gov.ph. Okay? Punta po kayo dyan. subaybayan.dilg.gov.ph para po i-report kung meron kayo nakikita. Oo. Ano yan? Subaybayan ng bayan. Yung Subaybayan.dilg. Yan. Yan po. Meron kasi mga LGU funded projects. At yung purpose niya, diyan yun na i-report. O, isama nyo. Halimbawa, meron kayong nalaman sa inyong lokalidad na may mga nagawa pa raw o nakalista ng mga projects na ganito ganyan. Ay, yung pala, wala. Mamamonitor yung mga projects. So, mag-iingat. Kapag nakikita ng publiko yan, mag-iingat sila. Okay? Yan pong mga, yung website na yan, nandyan yung kung anong project, anong lokasyon, kung sino nag-i-implement, magkano ang budget, at timelines, contractor sino, ano yung progress, nasan na, may mga photos, okay? Isa pong paraan yan para bantayan natin. Kasi sabi ng Presidente, magsumbong kayo. Yes. At saka meron din sa sa Office of the President, Public Assistance Center. Aha. Oo. So, pwede kayo doon mag-workout. Kaya kasama po yan dito sa programa na malutas natin yung problema. Na nawawalang At hindi lang hindi flood control siyempre dahil kitang-kita. Nakita niyo naman ang baha at lahat. Pero marami pa hong ibang projects na dapat ninyong sa tignan. ngayon lang kasi itong flood Ito kasi control. dahil binaha tayo ng katakot-takot. Pero kung tutusin, lahat dapat yan. Oo, lahat dapat yan. At saka ganito. Makontrol natin, makita natin. Ngayon, mahirap naman kasing iasa yan. Kailangan tayo involved. Kung The hindi, citizenry. angal tayo ng angal, tas hindi naman tayo sumasama sa ganitong kaparaanan na ayusin. Di parang tayo doon. So, wala pa pong, hindi pa tapos yung budget for next year, parang Jonathan. Hindi pa. Baka September daw ang September 1. Isa-submit pa lang yan. Isa-submit pa lang. Ang sinasabi po ni Secretary ng Budget and Management, Secretary Amena. After their meeting. Nag-meeting. Nag-meeting Noong Biyernes. Oo, nag-meeting. Ayos na. Solve ng flooding. Oo. Nag-meeting na. Nag-meeting. So, meron na Sana kung mag-meeting, ang daming nasosolve. Sana, siguro wala na tayo problema. Pag gano'n. Katakot-takot na meeting na eh. Anong nangyari? Mag-meeting na. Babawasan daw po ang flood control budget for next year. Nasa na lamang daw, 346 billion. Ang laki ba din? Alam nyo, ma'am, ganito yan. Ma'am, ang laki pa din kahit 346 Una, billion. malaki pa rin. Pero Binawasan na raw. ang mas matindi sana na ipaalam din sa publiko kung ano na talaga yung updated na Master Flood Control Plan. Wala daw. Mayroon. Sabi ni Bonoan, hearing sa House, sabi po ni Secretary Manuel Bonoan, ang Metro Manila raw, walang drainage master plan. Drainage, pero meron flood control. Okay? Yun daw pong mga problema daw, 70% Drainage. hindi, silted. Ayun na nga. So 30% na lang ang capacity. Okay, boss. Hindi ba pwede linisin muna yon para magi 100%? Habang naghihintay tayo ng master plan, drainage master. Naka 3 taon ka na nga dyan, alam palang walang drainage master. But hindi tayo gumawa. Kung identify, Ano ba ibig sabihin, pare? Gastos tayo ng gastos, wala man lang master plan? hindi, palagay ko meron, pero kaya lang, baka hindi nila napagtatagpo-tagpo. Ayun. Kasi kanya-kanya sila siguro. Pero, yung kung alam natin yung 70% drainage, ibig sabihin alam natin kung nasaan yung mga drain channels dyan. Ay, mali pala ako, pare. Hindi pala, ang 346 billion ay yan yung nasa budget this year.
Pero hindi natin alam kung gaano pa kalaki yung mga insertion. Ito po yung rekomendado lang ng DBM do sa budget this year. But next year, it's going to be 275 billion pesos for flood control. Wow, malaki pa din yung 270. Malaki, pero at the same time, ako, proponent ako nung, tignan nyo muna, kasi baka mamaya, 272 is malaki sa tingin natin, pero hindi Kung kasya. napupunta lahat. Kung hindi, pero hindi Sa lahat kasya. kung napupunta lahat sa project. Oo. Oh. Pero 272, maliit yan kung ang pag-uusapan natin ay yung kalaki ng ating problema. Ang pangangailangan. Pangangailangan. Yan, tignan natin muna. Baka naman ano na naman tayo, knee-jerk reaction. Oo, ganun eh. Yung palang 275, sobrang, ano ba talaga pangangailangan? Oo. Yung pagbabudget po kasi, hindi naman dapat siya, kung may issue, Yun na. Titirahin mo na. magre-react tayo ng hindi, ganon. mali. Ano ba ang kailangan natin? Yan. Hindi ba ganon? Mm. Kaya nga may budget hearing. Yan. Kailangan po ba natin? Okay. Yung mga allies daw, hindi na. Kagaya niyan, Parang Jonathan. Ibig sabihin, yung mga allies, titirahin. Gagalit si BBM. Baka hindi Ay, sabi ko nga, President, Mr. President, kaya nga kumampi sa iyo yan para magkaroon ng alokasyon. makahigop Makahigop! ng masarap na Kasi kape. bakit ganyan na naging trend ng ating politics? Mm. Lahat po papunta doon sa administrasyon. Every administration, nanalo si Digong. Lahat ng kongresista papunta doon sa partido niya. Nanalo si Pinoy. Lahat ng kongresista papunta doon. Iisa lang po paliwanag. Nanalo si GMA. Lahat papunta doon. Lahat ng elected officials, Lahat papunta doon sa administrasyon na yun. wala man lang natira. Iisa lang. Paano naman kawawa yung distrito ko? Diyan nga nagkakatalo tayo eh. Para makakuha ng pera. Kasi hindi naman magiging kawawa ang distrito nyo kung nakaset aside na talaga. Ibig sabihin, meron talagang plano. Yan sa distrito Hindi, ninyo. nakaset. Paano yung insertion? Hindi, bahala sila. Bahala sila doon. Pero, Hindi ako magkakaroon ng insertion kapag hindi ako. alam mo nung kami nasa Congress, ito, marami dyan mga... ano lang kami set eh. Nakaset kami, 70 million. Basta meron. 70 million each district. Ngayon, Na projects. 70 project, both hard Wala and nang soft. insertion. Ngayon, yung mga iba, magagaling sila. Ano ibig sabihin? Ano mo ibig sabihin mo na magagaling? Ah, Magaling magsalita o magaling Nakakadagdag sila. Ayun. Nakakadagdag sila kasi ang ano nila. para nakakabunot ng paningit? Oh, Ayun. kumbaga, kaya nilang mag-justify na additional funds. Ayun. Kaya nauso yung fertilizer. Kaya nauso Maski sa syudad. sa syudad. Ayan. Yan. Nasa DBM na yon at saka sa COA. Ayan. Alam mo yan, kung ang DBM mismo ay nagpapadala, Oo. talaga Matagal na pong malala itong flood control funds na to eh. Alam naman ng lahat na dyan naggagaling yung pork. Ngayon lang po talaga, whatever hits the fan, hit the fan. Kaya nagkaganyan. Daming, kaya ngayon, all-out investigation na to. At saka ito, paring Conrad, ito hindi rin alam, siguro dapat ipaalam din natin sa ating mga kababayan. The bureaucrats below, kaya nila mag-ayos ng mga documentation. Kaya minsan, Dinodoktor? nadudoktor. Hindi yung sakit ang dinodoktor. Hindi, yung dokumento. Yung papeles. Oo. Galing. Kaya nila yan. So mapapalabas nila, maayos ang project. Maayos ang project o kaya itong project na ito nakalagay dito sa ganitong linyahan. Nakasingit. Kaya nga sinabi ng May mga Presidente, ganun kailangan may physical inspection ng project. Ano yung hindi natuloy? Ano yung palpak? At ano yung ghost? Diyan tayo magsimula. Okay, magsimula. Ang ano ko kasi, sana kung magtuloy-tuloy yan, by next year, matatakot na to mga, kung hindi man sila marunong mahiya, at least baka marunong matakot yan. Kasi ganyan kakapal yung Mga dokumento? Tatlong libro yan. Kung hindi ka masinop na tumingin
doon sa mga dokumento na yan, magproblema ka. Kasi pag na-file na yung document, parang legal na yun. Parang legal na yun eh. Parang Ngayon. So yung pag nanakaw mo, maitatago mo na. Isa yon. At the same time, pagdating sa, di naka-approve na yan, execution na ngayon ang problema. Sino mag-execute? Hindi ba yung mga bureaucrats? Ayun. So kailangan di-imbestigahan yung mga Yes. DPWH. Yes. Eto nga yung tanong. Kung sila maglilista, DPWH, kung hindi ko ilista, At this time. yung project na kung saan ako tumira, may papel pa rin ako Oo. doon sa investigasyon. Siyempre. Yun po ang sinasabi. Oh. Pero ito naman, sino ba may karapatan maglista dyan? Sino ba Hindi nakakaalam? kayo yun. Di DPWH, yun po ang dilema dito. Yun ang conflict. Wala ka ibang maasahan na maglista niya mga projects na yan, kundi DPWH. Kasi But at the same time, we worry habang nililista nila yung mga projects na yan, baka makalimutan, overlook o makaligtaan yung Ngayon. mga project na kung saan sila tumira. magagaling naman yung itong, maraming 90% magagaling. Bawat district, Magagaling saan? magagaling sila sa paggawa Documentation. Oo. Ayan. Ngayon, bawat district, ganito kasi ang tirada riyan. Every year, every district has its own list of priority projects Okay. under a certain menu. Flood Okay. control, roads and bridges, etc., etc., ganyan. Ah. So, yun lang naman ang titignan nila ngayon. From 2022 to 2024. Yan. Yan lang muna. Wag na muna yung iba. 2025 kasama na. Oh. Yun lang. Hindi, marami ring tumira nung panahon ni President Duterte. Hindi, in the meantime Doon nga lang. nagkatirahan ng husto eh. Hindi, yun kasi ay... Hindi na natin Hindi, forgiven hindi. na yun? Hindi naman. Ayoko nga. Hindi. Ayoko. Hindi Panahon ni President Aquino. Saka dyan na yan ang uso yan eh. Hindi- After the PDAF eh. Hindi natin po ipo-forgive yun. Ang sinasabi ko lang, tignan natin kasi supposed to be, many of these flood control projects are continuity projects. Aha. Makikita So mo makikita doon. mo pa din O doon. halimbawa, nung panahon ba ni President Duterte, itong flood control project dito sa river system na ito ay napondohan. Yes. Itong ngayong panahon ni President Marcos, ito bang flood control project na ito dito sa Continuing, napondohan. meron. Oh, kaya lang tapos na yun eh. Ba't Ano mo ibig sabihin ba ng continuing, tinutuloy yung project? dapat natutuloy kasi O tinutuloy yung kurakot? kasama. Aray ko. Oy! 8:30 ng umaga. Karambola Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Bola Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Ako po si Conrad Banal. Si Joel ay nagtatanim. Ay, hindi pala nagtatanim. Nangongolekta. Inaayos yung kanilang farmland dyan sa Bicol. Ano ganun pala yun? Kailangan merong survey? Hindi, yung mga lupa eh. Kailangan Surveyor. malaman. Yung kasi sa titling system natin, kailangan may survey. Kasi baka nagkapatong-patong yung O Titulo. kaya, Uso yan oo. Nagkakapatungan hindi. ng Sa titulo, yes. Oo. Bakit ganun? Usong-uso yan. Meron po nagtatanong dito, bakit sa House daw may investigasyon tungkol dito sa flood control? Sila nga yung malaking kumita. At nandoon nga si Manuel Bonoan. Ang sinabi niya, walang master plan for drainage sa Metro Manila. 3 taon ka na dyan eh. Ngayon mo lang, sana gumawa ka na noon. Anyway, Hindi, bakit daw sa Senate, wala man lang ganong klaseng investigasyon? Ang kasi... Kayo naman ando si Mark Villar. Gusto niyo pa ba, Ba, na magkaroon imbestigahan niya sarili. ng confrontation? Gusto Di ba niya ba? magkaroon ng problema dyan? Oo. Ito kasi dapat... ito ba rin... Panahon niya nga na maraming flood control. Alam mo ba, dapat ito Diba? Dating DPWH Secretary. 6 years yan, 6 years. Ha? 6 years. Ko, laki pera. Ngayon, ito, dapat din nilinaw ng MMDA at saka Public Works kung ano ba talagang papel nila in Metro Manila. Ano nga Kasi ba? ang sinasabi ng Public Works, pagdating po sa mga infrastructure projects in Metro Manila, whether it is flood control, drainage, etc., kami hoy, alalay lang kami ng MMDA. Ayun ba? Oh yes! Yan ang lumalabas eh.
O ngayon, bakit Masusunod ang MMDA. MMDA? Ngayon, ilista ninyo, sabihin ninyo sa tao yan. Kung walang drainage master plan, anong ginagawa nitong kamoting MMDA Yun na nga. nito? Maglinawan kayo, huwag kayong magturuan. Ayan. Oo. Nung panahon ba, kailan ba nagkaroon ng ganyan na arrangement? Walang transportation master plan. Oo. Yung rerouting master plan, wala yan. Kanino yan? DOTR ba yan o MMDA pa rin? Ayun. Yun ang Hindi mga dapat malinaw. maliwanag. Hindi malinaw. Ano ba? Ano? Okay. Kasi ang pagkaintindi ng marami, Zoning master plan, Yeah. meron ba? mayroon ba? Ayan. Yung, dapat may master plan din sa informal settling. Yes. Yes. Para maintindihan kung saan natin dadalhin yan, ano ba talaga itong mga ito, dapat na gawin. Pwede ba tayuan na lang sila in place ng housing, yung mga ganong klase. Magkaintindihan tayo kasi mahirap yung turuan eh. Ayun. Yun ang, dyan nakakatalo sa turuan. Hindi, yan ang hobby natin, pare. Magturuan. Kumbaga kasi yung sabong, yung national pastime. Ang national hobby, national pastime, sabong. Ang national hobby po, turuan. Yeah. Pag nagkaroon ng problema, ito na. Turuan Ito na. Yan, the best. Mm. Paano kaya yan, pare? Yan ang- Paano natin masosolve yan? Well, anyway, babantayan natin to. Hindi pa po tapos to. Ang mahalaga sa akin, okay, aside from, syempre, gusto natin maparusahan yung mga duwa ng kalokohan dyan. Pero from now on, mas importante sa akin, from now on, tigil na yan. Tsaka gawin ninyo yung tama. Okay, paano natin matitigil yan sa next budget? Hindi pa po too late. Marami pa tayong kailangan gawin. Yes. So, magmula ngayon, kumbaga, bagong buhay. May 3 budget cycle pa tayo eh. Hindi na nga natin mababawi yung mga nakaraan na nalustay, na sayang lang. 2 trillion daw, yung kay Senator Lacson. Okay? Pero kailangan managot. Yeah. Maski senador ka pa ngayon, di ba? Maski pa senador ka na, nung panahon mo, may mga nangyari. Kailangan managot ka. Okay. Pero makukuha pa ba natin yung pera? Hindi po. Kailangan maging leksyon ito. And therefore, in the future, lahat ng perang ilalaan natin dyan, kung 275 billion yan for 2026, dapat lahat dun mapunta. At maintindihan natin kung nasaan yun. Oo. Hindi po sa bulsa. At dadami, mabilis ang nabebenta yung mga mamahalin 100 million na kondo. 100 million worth na kondo. Isang floor. Ako? Yung mga Lamborghini, Ferrari. Ano ngayon? Oo. Pumuputok po yung mga bank accounts sa Singapore, sa Hong Kong, ano pa yung isa? Yung Luxembourg. Yes. Yan. Sana nga, mapunta na sa totoong project. Pare. Flood control pa lang to, Jonat. Paano kaya yung... Paano yun ba? Marami yan eh. This year po, ang budget ng DPWH, lagpas 1 trillion pesos. Malaking pera, no? Pare. Kaya ang utang natin, palubo na ng palubo ang ating utang. Although sinasabihan tayo ni Secretary Recto et al. Na ayos pa rin, kaya pa rin yung utang, sabi niya lang po yun. Pero ang dinig-dinig natin, siyempre nagkakaroon na, medyo tinitignan na tayo ng international financial community. Oy, sobrang tumataas na yung utang nyo, ha? Lahat ng mga lahat ng mga statements, whether it is utang or rice or whatever, yung mga pampagana na mga statement, PL yun eh. Ano PL? Palakas loob. Whistling in the dark. Di ba? Palakas loob. PL! Ayos kami. Maganda to. Di ba? Recto. Yan lang naman alam niyan eh. Sinasabihan nga ng IMF mag-tax reform eh. Meron ba tayo naririnig tungkol sa tax reform? Wala eh. Hindi, meron yun tungkol doon sa nag-saving, may savings ka, tapos itatax yung savings mo. Ayun. Ayan. Okay.
Ang problema po dyan sa ating debt payments, ano lang daw, ang nakikita natin, parang iceberg ba? Oh, tip of the ice cream. Tip of the iceberg. Yung problema darating, yung mga malalaking problema darating pa lang. Sa ngayon, ang nakikita ni Secretary Recto, yung tip of the iceberg, wala raw problema sa debt. Sa ngayon. Sa ngayon, pero paparating yan. Okay. Alam natin yun. Alam natin yun. So we have to do something. Sa akin, paring Jonat, okay lang tayo magkautang. Basta ganyan ang ginawa ng Japan. Basta nakikita ganyan ang ginawa ng tao. ng Korea. Kasi po, kung nailagay yan sa tama, in the future, mababawi natin. Yung utang na yun, mababayaran dahil lalago ang economy. Kapag nailagay sa tama yung pera na inutang natin, pero kung nananakaw lang, talaga mababaon at mababaon. Kumbaga, nangungutang tayo para itong mga tinamaan ng kung ano man ang tumatama sa kanila, mailagay sa Singapore yung pera. Okay? O mailagay sa mamahaling kondo yung pera. Yun ang ano doon. Vicious circle na sinasabi. Hindi ba? Parang Jonat. Okay. Yun na nga yung ibig sabihin natin parang yung meeting to produce other meetings, yung ating utang to produce other utangs. Yan patay. Kasi nga hindi nga nagagamit sa tama Yun. Paikot-ikot tayo. Paikot-ikot tayo nun. Pero magre-reform na raw, sabi ng mga mambubutas. Sana. Tignan natin kung paano gagawin yan. Promises na. Hindi nga. Tignan natin yun. Tignan natin kung matutuloy nila. Oo. Pero mukhang galit na taong bayan Hindi kayo papatawarin ng taong bayan. Dahil po nangangamatay, nawawala ang kabuhayan, nagkakasakit dahil dito sa nangyayari sa atin. Alam nyo kung nakikita ng taong bayan, kung climate change lang talaga yan, titiisin yan. Makakagawa sila. Basta nakakikita nila na ginagawa natin yung tama. Hindi ninanakaw natin yung pera Yun na nga ibig sabihin natin. Ito sa napag-uusapan pala natin, yung nakikita natin na mga paggamit ng pondo ng gobyerno. Hindi pa natin nakikita yung nakatago na mga gawain na lalo magpapaluwag sa atin. Anong ibig sabihin ko? Halimbawa, yung pagkuha ng mga incentives, yung pagkuha ng mga resources ng gobyerno na walang kapariwara. Sobra naman ito mga nagkoko. Ba't daw magagalit ng taong bayan? May ayuda naman. Kanto ko naman. Hindi, yun na nga yun Doon nga nagagalit. Sabi nito sabi, talaga naman Talaga naman. Ito po, meron ng bagong panawagan daw. Yan. May bagong panawagan na ang Department of Agriculture. Tindi niyan. Ang tindi ng panawagan na yan. Bukod sa amendahan daw, kasi nung isang araw, so nangangamatay na yung mga farmers natin. Ayon sa FFF, 8 pesos per kilo na lang ang presyo ng palay. Therefore, ang laki, bilyon-bilyon ang mawawalang income ng farmers. O puhunan. Hindi ba nga, hindi pa pasok sa puhunan yung 8 pesos So ang laki po na nawawala, napakababa. Ang solusyon ng pinaka-paborito ni paring Vener na Department of Agriculture, amendahan daw yung rice tariffication. Dalawa. Ano Major yan. Amendahan ng rice tariffication. Baka 5 taon bago mangyari yan. Okay. Ano pa isa? Yung isa, ito na. Napakatindi nito. Ano daw? Ipagbawal na ang pag-angkat ng bigas at pataasin ang taripa. Halt importation? Halt. Wow. Baka magalit si Balisacan sa kanya. Hindi. Sabi ni Balisacan, kailangan natin nga ibaba ang tarif. Hindi. Kasi magugutom ang Pilipino. Magandang pakinggan yan Na? Yung halt importation and then increase the Ibig tariff. sabihin, it's only words din yan. Hindi. Ang tanong kasi ganito. Ang sinasabi natin, ang kasasabi lang na ang expected na ating importation is 4 million metric tons. Ibig mo sabihin, pag nag-halt tayo ngayon,
Kasi sinabi ngayon na eh. I-hold mo na ngayon eh. Saan natin kukunin ngayon yung 4 million? Magpo-produce ba tayo ng 4 million additional? Kasi sinasabi natin, yan ang gap eh. Okay. Oh. Hindi naman 4 million, pare. Yun lang ang press release ng DA. Kung nag-record harvest tayo ng first half, kailangan mababawasan ang ating importation. Dapat. Bakit ang kanilang prediction, lalo pa tataas ang ating importation? Hindi, ganito nga. Ibig sabihin, gina-justify nila yung pagdating ng imported rice. Kaya tuloy, nagkakaroon ng duda taong bayan. Doon sa sinasabi That's nila, sa sinasabi mo, at sa yung actual actual action. na nangyari. Kasi hindi maliwanag kung ano talaga yan eh. Okay. Ngayon, ang tanong ngayon ng taong bayan, it's either yung sinasabi mo na surplus ay totoo o yung sinasabi mo na guni-guni lang yon, yung record harvest. ayun nga yung gusto natin malaman. either totoo yung surplus mo na yan o yung sinasabi mo na i-halt na natin ang importation, nandito na yon. Nandito na yung importasyon. Na-import mo na. Kaya i-hold na Kaya yung i-hold mga mo na. darating. Huwag na kayo, nandito na eh. Tama na yan. Hmm. Ayos na to eh. Oo. Patay na yung farmers. Okay na yan. Kompleto na to eh. Kasi kung dumating pa yung overkill. 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 Bababawasan din kami. Ayan. Dalawa lang yan eh. Di ba? Okay. So, Ito daw po proposal ng Department of Agriculture. Parin Jonat ha. Tingnan mo to ha. proposal Para pala. daw maligtas ang Filipino farmers. Okay. Boss, aanimpada mo. Aanimpada mo. Proposal pala naman ito. Hindi Proposal naman pala, pala. Hindi ba? Hindi pa pala na-aprobahan eh. Dapat matagal nyo nang ginawa. Salita na nga na salita lahat ng farmers group. Ngayon nagkakandaloko-loko, tsaka kayo nagkakaroon ng ganyang proposal. Tagal-tagal na yan eh. At ito pa, pare. Pag-uusapan pa daw sa cabinet yan. Nakita mo Proposal na. yan. Yun na nga sinasabi ko. So, meeting na naman. Di solve na problema, magbi-meeting na ang cabinet eh. Di ba? Okay? Tapos sasabihin, ay hindi, natalo kami sa ano eh. Siya. Di ba ganyan din nangyari dati yung kay 15%? Yung sabi niya, yan din ang proposal namin eh. Natalo kami kay natalo kami. Balisaka. Ayan. Kung ako, pangangatawanan ko yan, magre-resign ako. Oo, pag ganun. Mali yung gusto nyo mangyari, mamamatay ang mga farmers. Bahala kayo, resign ako. Oo. And when I am on the outside, at saka ako mag-iingay Mag-iingay. na mali yung ginagawa nyo, mamamatay. Kung talaga may malasakit ka sa farmer. Kung talagang totoo, pati sinasabi. Kaso, ang malasakit dito sa atin, nasa dyaryo lang. Ayun ang problema dyan eh. Yun Pati si Senator Bongo, puro sa dyaryo. Yun nga ang problema. Araw-araw, nasa dyaryo. Oo. Puro malasakit. Paano? Ganun lang yun eh. Yun ang problema natin. Pagdating sa words are cheap. Words Cheap. are cheap. Hindi rice are cheap. No. Hindi Right? words are Hindi. 8 pesos? Paano ka mabubuhay sa 8 pesos per kilo? Malaking-malaki daw po ang tama nitong farmers. Ayon sa FFF, pare tingnan mo to halos 55 billion daw ang mawawalang kita ng mga farmers o proceeds from the sales of their palay dahil sa nangyayaring presyo na to. Para yung 45 billion na yun, Laki niyan. mawawala sa kamay ng mga farmers. Saan nila kukunin? Wala, utang na naman yan. Utang. Sana kung makakatakbo sila sa land bank. Oo. 8. Hindi, ang land bank priority yung mga UP pumasa ng UPCAT eh. Hindi. Yung mga developer. Developer. Ngayon, Mga anak ng developer, Oo. yung mga pumasa sa UPCAT. Kaya kailangan tulungan. Ngayon, uubra ba? Ngayon na sinasabi yan ng na nagkaroon ng ganyan na problema, sabi ng FFF. Uubra ba ngayon yung Philippine Crop Insurance? Hindi nga eh. Uubra ba ngayon yan? Kapag ba nalugi ka, may insurance yun? Wala. Supposed to be. Supposed to be. Part of doing business yan eh. Ang insurance, dun sa mga acts of God. Hindi ito eh. Talo Farmer. ka eh. Ako, farmer ako. Supposed to be. Kailangan may guarantee fund ba? Yun ng eh. presyo. Supposed to be. Ng presyo. Oo. Baka yun ang solusyon instead of NFA.
Kumbaga, diretsong subsidized na. Pag nag-rice farm ka, diretsong subsidized, sigurado kikita ka. Oo. Ganon ang gagawin ng gobyerno. Sana. Ganyan ang ginagawa ng Japan, by the way. Huwag kayo Pag mag-alala. ikaw ay, huwag ka mag-alala. Pag nagtanim ka ng bigas, sigurado Sigurado kita ka. ka. Hindi subject sa market forces yung presyo na yan. Siguradong kita ka. Baka ganun ang pwede natin. Igagaranti ko na ikaw ay kikita Guarantee fa. 17 pesos per kilo. Basta nagtanim ka. Pag ayaw bilhin, automatic bibilin ng gobyerno. Gobyerno. Automatic ganon. Hindi pwede yung NFA na kung saan lang nila kursonada bumili. Kasi yung NFA meron ding mga kalokohan dyan. Meron ganon. May Meron kalokohan ganon. din Yes. dyan. Dito lang kami bibili sa cooperative na ito. So medyo masakit magsalita itong si dating Secretary Montemayor, Leonie Ikaw, Secretary naman Secretary, nag-valedictorian ka. Kailangan daw, we should act now. And we cannot just point a finger, our finger, at the rice tarification law. Sakit mo naman, komo ba si Joe Laurel yun ang sinasabi, kasalanan ng rice tarification law. Okay. Kasalanan din daw ng unscrupulous rice traders. Yeah. Name names! Sinasabi ni kasi, binisisi nila yung ng Department of Agriculture, yung mga unscrupulous rice traders. Name names na nga. Palagi tayong ganyan. Kaya nga daw puro turuan lang Okay. Sana maganda yung turuan kung talagang turuan sa classroom. Oo. Tuturuan mo ng leksyon. Totoo. Natutuon turuan. Hindi naman Turuan to nasisihan Oo. Patay tayo dyan. Pero may bagong proposal sila, pare. May bagong proposal po ang Department of Agriculture. Akala ko FFF. Kailangan daw, pare, importante, crucial to amendahan yung batas sa coconut. Lahat na lang amendment ng law. Papel po ng Kongreso yan. Bakit yung papel nyo tungkol dito sa coconut industry, hindi muna yun ang gawin nyo. Okay? Ano ba kailangan gawin dyan sa coconut industry? Di ba pre-planting yan? Ito yan. Doon sa batas na gusto natin amenda, totoo naman may mga pagkukulang yung batas na yan. Pero doon sa batas na yun, meron na nakalagay, nakalaan, 5 billion pesos a year for various activities related to coconut. The re-energization Re-energization of the coconut industry. Okay. Kasama dyan, yung sinabi ni Presidente na 100 million coconut trees ang ating... Yung hybrid. Yung madaling, yung maraming bunga, tapos mababa lang yung puno. Ngayon, ang tanong, Oh. at saka may training, etc., financing, etc. Okay. Doon sa 5 billion, ano na ngayon yun? Asa na? Nasa na? Kailangan amendahan muna bago natin malaman yan. Kailangan amendahan daw yung batas. Ayun nga problema nakalabas 5 billion na nga Para rin yan yung BARM. Meron specific na... Nandun na yung pera. 80 billion ang nakalagay sa law. Iyan ba totoong lumabas, nakalabas, at nagamit ba yan? At saan napunta? Saan napunta? Ganyan din yan sa coconut industry. May 5 billion kayo. Every year? Every year. Ilang taon na yan? Pangatlong taon na ngayon. Kasi, naka 15 billion na. Doon sa kabila naman, pangatlong taon din. Hindi, pang-5 taon na kasi President Duterte So, 5 times 8. 5 times 8, 450. 400 billion. Ito, 15 billion. Ito, 15. Okay. Yan daw po, kailangan para mabuhay uli ang coconut industry. Yes. Kailangan amendahan ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Totoo yan. Kasi yung mga farmers na siyang naghirap at sila dapat ang beneficial owners nitong coconut levy, sila na marginalized, na wala. Para daw po yung trust fund, mapunta doon sa replanting. Meron na nga kayo. Ano ba? Ano? Hindi, solusyon nila lahat, amendahan ng batas Kumbaga, hindi namin kasalanan yan. Ito kayo Yung batas Oo. Mali ang batas Hindi, meron na nandyan Kumbaga, yung sa bigas, hindi namin kasalanan yan. Tarification. Rice tarification law Di ba?
Mahusay. Marami naman pwedeng gawin at this time. Pwede kayong gumawa ng ganyan. Yung bang pang-import, kailangan pa ba manawagan siya sa importation? Itigil mo na raw ang importasyon ng bigas. Anak ng toko, kayo nga ang nagbibigay ng lisensya. Kailangan ba sabihin mo lang sa mga tao, walang magbibigay ng lisensya? Ng permit sa importation. Kailangan po ba ng iba, cabinet decision or ano? Kailangan po ba 'yon? Executive action 'yan. Ang Department of Agriculture po ang nagbibigay, anong tawag doon, yung phyto something, etc. Na kung wala yun, walang importasyon ng agriculture goods. Phytosanitary, etc. Kailangan ngayon magkaroon ng cabinet decision para masunod yung gusto niya. In other words, ayaw niya maging responsibilidad niya yun. Kailangan maging cabinet na mag-decide. On his own, he could already do that. Yes. Doon po sa pagbibigay lang ng permit. Kung talagang gusto mong tumulong sa mga farmers, ang hindi ko maintindihan, bakit record harvest, nagdatingan ng napakadaming importasyon? Yun na nga sinasabi natin. Inuunahan nila yung mga farmers? Yun nga sinasabi Bakit natin pinapayagan during harvest nag-i-import tayo na dumarating ang imported rice? Yun ang hindi natin maintindihan. Talaga bang gusto natin, sinisikil na talaga natin yan? Ilan milyong farmers na yan? Paano mabubuhay? Pare, at hindi na sa bigas nangyayari yan. Almost all. Sa isda. Ilan po ang may mga palaisdaan dito sa atin? Pakadami dyan. Okay? Tapos biglang titirahin tayo ng katakot-takot na importation itong pinakamamahal ni Winner na Department of Agriculture. Nag-aangalan niya may mga aquaculture. Ang lalaki ng perang binuhos nila dyan. Nagkanda utang-utang sila dyan. Tsaka yung mga local fisher folks, wala na silang pagkakataon na maayos. It's for the sake of to tame inflation, to tame the fires of parang ganun Ibig sabihin yon, save your ass. Yes. Lahat na lang ng mga pinaka-basic. Kailangan po statistics, bumaba yung inflation para save your ass yung ating mga cabinet members. But in reality, mababa nga yung inflation, pero at tumataas pa rin po yung presyo ng pagkain. Why? Hindi natin inaasikaso yung production. Ang inaasikaso natin yung statistics ng inflation. Yung statistics ng inflation, maaaring bumaba yan dahil sa mga ibang items pero hindi po yung pagkain. Okay? Bumababa nga inflation and yet, yung presyo ng pagkain, tumataas pa din. Yan ang malaking problema dyan. So, ang ramdam ng tao, wala yung sinasabi. So, nasolve ba yung problema? Sa pagsusolve mo ng statistics called inflation, hindi nasolve. Nasolve mo yung statistics mo, pero hindi mo nasolve yung pangangailangan ng tao. You saved your ass. Yes. 9 o'clock na pala. 9 o'clock ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin, Jonathan De La Cruz. Ako po si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Good morning. Meron lang tayong paalala galing sa PCSO. Okay? Alam nyo po ba, nakakatumbas na bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang-gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. O yung Ultra Lotto, winner ito yung jackpot sa Ultra Lotto. Nandiyan pa. Mahigit 300 milyon na raw. Tonight po ang niyan, draw ng Ultra Lotto. Wala raw nanalo nung linggo. 297 million na
yang Ultra Lotto. Wala raw nanalo. So, today, sa bulahan ngayon, may 300 million na yan. Akin na yan. Ha? Oo. Gusto mo sa ina? Oo, tumaya na ako eh. Baka taya nga. Ang problema ko kasi dito sa mahirap pumunta dun sa Meron na silang Lottomatic eh. ano Lottomatic? Yung nasa Online? Hindi, yung nasa ng pangalan. Ami app? May app, hindi app. Meron silang yung kumbaga doon ka tumaya. Meron silang Yung handheld. Handheld. Maganda 'yon. Mabilisan ka mo. Kasi pag pumunta ka ng restaurant, yung hindi ka na pupunta, yung card mo ibibigay mo sa kahera. Halimbawa, hindi na ganoon eh. Darating na yung sinasabi mong handheld doon sa mesa mo at doon mo mismo. So, mababantayan mo kung anong ginagawa sa iyong credit card kasi marami na po scam na nangyayari dyan. Makukuha yung number ng iyong credit card and from there, pwedeng gamitin. Okay? Ililista. Kasi ngayon, kasama yan sa scam. Okay. Ano daw po, ito meron ako nakitang item dito. Yung yung private schools. Iimbestigahan. Meron pa daw po na anomaly. Mahigit 89 private schools ang iniimbestigahan pa ng DepEd doon sa senior high school voucher program. Bakit naman lahat na lang ng pati yan na nakawan pa? Ang lupit ng mga nangangailangan sila ng pera o gusto lang talagang makaisa. Ayaw lumaban ng parehas. Kailangan ng private school ng pera? Kaya nila titirahin, re-raidin yung pera dyan? Hindi, ang nangyayari kasi, many people take advantage of the gaps in the implementation or in the policy. Of any project. Para rin yan sa pagkuha ng incentives. Ganun din. Ilan daang milyon din na nadali dyan, pare. So, kumita yung mga private schools. Ako, I'm willing to bet, hindi mga religious run schools yan. Mga ibang private schools yan. Kaya nga, ang nakikita ko minsan, yung pagkapabaya natin pagdating sa implementation, execution, monitoring, napapabayaan, anuhan tayo. Ang mangyayari daw po, ang gusto mangyari ni Secretary Angara, 100% audit. System audit. Para matumino-tino. Laki na nawawala, pare. Every year. Ganito, hindi ho ba kayo nag-uusap ng COA man lang? Malay mo. Hindi natin alam. Kaya nga eh. Kasi English si Sani Angara, baka yung isa Spanish. Or Latin. Dead language. Kasi, paano kayo nagkakaintindi? Yan ang problema dyan eh. Kaya it's also a calling out on COA. Hindi, baka ibig mo sabihin, in-implement natin tong voucher na to. Kumbaga to subsidy. Yes. Subsidy program po yan. So, ang lahat ng subsidy program natin, halabira. Basta na lang i-implement, hindi mo na pinaghandaan yung sistema. Di ba ganyan na nangyayari dyan? Kaya ngayon, system audit ang gusto na ni Sani Angara. Bakit ba nangyayari yan? Nagkakapalusutan. Wala po kasing monitoring, walang checks. Yan. Lahat naman ng ayuda natin, by the way, may nag-text sa akin, pare, hindi lahat ng tao nakakatanggap ng ayuda. Kaya yung doble ang galit ng mga hindi tumanggap ng ayuda dito sa nangyayari pong baha natin. Okay. Ganyan din yan. System din yan. System din yan. The way you handle the funds. Din. The way you handle the funds. Nagkakadikitan. Yan po ang sabi ng ADB. Mas malaki pa yung dumidikit kesa doon sa naipamimigay. Kagaya niyan doon sa voucher system, sa education, yung PhilHealth rating sa PhilHealth. Yung mga ganun, ayuda, ganito rin. Ayan, ganyan din. Oh. Okay,
Meron pa pong, ngayon, magtataas ng gaso, by the way. Swerteng-swerte kayo kung nakapaggaso kayo kahapon. Pero nakakainis to, pare. Ang diesel, 120 per liter. Ang gasolina, 190 per liter. Ang dahilan nila, developments in global crude prices. Ayan, galing nyo. Anong developments? Ha? Anong developments? Ano ngayon? Ganon, di ba? Para tinignan ko yung presyo ng crude oil. Meron pong nagkaroon ng blip na tumaas sa $70 per barrel. Pero bumalik agad din. In a matter of hours, bumalik din po agad sa 66 per barrel. Okay? Ang presyo noong early this year po niyan ay lumalagpas na 70, 75, mga ganon. And yet, di hamak na mababa ang presyo ng gaso o ng fuel dito sa atin early this year. Ang presyo ngayon ay nasa 66. Mahigit 70 no early this year. Pero ang di hamak na mataas ang presyo ng fuel dito sa atin. That calls for an explanation. At linggo-linggo na lang itong mga paborito ni paring Joel na mga oil. Pag anong ganon. Taas ng presyo. Yung mga driver ng public transportation, hindi naman tumataas ang pamasahe. Paano yan? At saka You have an imbalance here. Yung OPEC mismo nagsabi na i-increase nila yung oil exports. Ayun yung global development. Ngayon, bakit tayo tumataas ang presyo? Oo nga, baliktad. Baliktad ata ito. Kasi daw po, trade deal between the US and the European Union. What about it? Basta yun ang dahilan kung bakit kailangan nila magtaas. Yung mga sanction daw sa Russia. Ayan. Geopolitical economic developments. Ang dami yung mga puro bullshit ang naririnig natin dito. Meron ako naiisip na salita pero ayoko na lang sabihin. Tight daw po ang supply ng diesel. Kaninong kasalanan niya, mga tinama? Ang dami nilang dahilan. Puro mga, global development. Anhin namin yung global development. Kitang-kita naman yung presyo ng crude. Hindi naman lumaki. Hindi naman gumanan. Meron lang blip na gumanon, tumaas sandali, tapos bumaba uli. In a matter of hours, tapos sasamantala. Ano bang ginagawa nitong Department of Energy na to? Naglalakwatsa lang ba yan o ano ba ang kanya? Hindi, di ba for a while, ang sinasabi natin... Talaga sineserve lang yung kanilang mga masters, mga boities, yung gano'n. Yun lang ba talaga papel nyo? For a while, sinasabi din natin na ang government-to-government arrangements, sana pumunta na rin kayo para mayroong pagkakataon na makakuha dun sa mga oil exporting countries na kaibigan natin. Ayan. Bakit yung iba nagagawa nila, tayo hindi? Ayan. Problema po yung... Problema na yung gaso. Problema pa yung sumakay. Ang hirap. Grabe ang traffic. In the past few, last week, grabe po ang traffic. Magkakanda sira-sira talaga ang hanap buhay mo Kung ikaw, halimbawa ikaw, Bener, nagtitinda ka ng mga kakanin. Paano yan? Bago ka makarating doon sa pagtitindahan mo, kung hindi man panis na yung tinitinda, kumain na yung mga pagbebentahan mo doon. Wala nang bibili sa'yo. Wala nang bibili sa'yo. Ngayon, ang sinasabi... lumalaban ka ng parehas. Ngayon, ang sinasabi ng... Hindi! Pwede na kayo... lalakas kayo ng online. Oo nga, lalakas kung meron online. Mayroong internet connection. Tsaka, basta traffic din po yung delivery. Traffic yung delivery. Paano yun? Alam mo, nagmamahal na ang delivery.
kahit ba sasabihin mo konti-konti lang ang increase ng delivery, Mahal din yun. nagmamahal na. Tapos nakakaawa din yung mga delivery guys. Dahil alam mong tumaas ang presyo ng gasolina, sila lumabalaban ng parehas, mapipilitan ka magbigay ng konting konsiderasyon. Tsaka, Dahil sa kakaawa, hindi po kumikita, tumataas ang presyo ng gasolina. Tsaka yayariin sila nung kanilang, halimbawa, Grab. Yayariin sila ng Grab kasi sa kanila ipapatong. Ayan. Pareho pa rin ang percentage na hawak ng Grab. Ayan. Paano kaya ang mga kawawa naman itong mga Kaya, naghahanap buhay? tapos ganyan, ano solusyon natin pagdating sa mga ganyan? Alam ko na. Alam ko na. Ano? I-take over natin yung mga airport. Pwede ba yan? Daan-daan Yung busway. I-take over yan ng private. Yung EDSA busway. Nako, kayo lahat Alam ha. ko na. Yan, yan ang solusyon. Mga delivery boys, mga magkakanin, at lahat, daan-daan kayo. Dahan-dahan. Huwag niyo ipinapakita na kayo kumikita. Kasi Yan. ite-take over kayo. ng Makati Business Club. Ay, naku po. Paano kaya yan? Ito. Grabe. Alam mo ba, nagkaroon daw ng glitch yung cashless payments sa MRT. Grabe problema. Hindi ko alam kung araw-araw na lang may mga nangyayaring ganyan. Bakit kasi tayo nagmamadali na hindi natin muna inaayos yung sistema? Parang yan eh. Yan ang problema ganun yun. Di ba? Oo, palpak yung supplier. Kasama na, sistema rin O yun baka may kumita na naman dito sa sistema natin. Hindi ko alam. Pinakita natin na cashless. Okay naman yung cashless. Ang problema, ayusin natin yung sistema. Para rin yan yung, okay naman yung voucher sa... So ayaw mo na magkotse. Taas na ng presyo ng gasolina eh. So ayaw mo na magkotse, di ba? Sakay ka na MRT. Matatagalan ka doon kasi hindi umaandar yung makina for cashless payments. Grabe. Haba daw ng pila. Ano ba ang solusyon natin sa transportation? Araw-araw na lang, lahat tayo pumapasok at problema natin yung pagsakay, yung transportation. Wala ba tayo talagang pwedeng mangyari dito? Ngayon po, sinasabi yung parking. Para yung mga dumadaan sa main roads, makakagamit na ngayon ng mga side roads. Mawawala yung parking sa side roads. Hanggang ngayon, plano pa yan. Pero ang Marikina raw, pare. Maayos. Na nila, bawal na ang parking. Absolutely no parking in the main roads. Ano ibig sabihin ng main roads? Kailangan ma-define yun. Di ba? Doon siguro sa subdivision, merong isang main road dyan eh. Nakaka-istorbo rin eh. Nakakainis din. Both sides may parking. Dito sa, sa San Juan, stricto sila dyan. Lahat ng mga daanan, bawal ang parking. Gusto ko yun, yung ginagawa nito si Francis Zamora. Doon sa mga side streets, sige, mag-park kayo. Pero sa main road, ang notorious dyan sa Manila, pare. Grabe. Walang pakundangan ng parking dyan eh. Even in parts of Quezon City. Maski sa yan Morato, pare ang lupit ng dyan. Kaya nagkaka-traffic. Kasi marami restaurants. Yung mga restaurants, wala silang parking space. So saan nakaparada? Sa kalsada. Yung kanilang mga customers. Paano mo susolusyonan yan? Kailangan maghati-hati po kayo, magtayo na kayo ng parking building dyan. Or ang local LGU, instead na puro dada, gumawa ng action. Diyan sa, yung Morato, pare, problema yan. Grabe. May mga Kaya nakakainis magpunta minsan. Mabuti pa yung timog kasi maluwang. Maluwag yung timog, pero sa kalye pa din. Sa kalye pa rin. Or sa sidewalk. Nakapark. Ito, nagalit na rin ng LTO, pare. Suspended na yung lisensya nung mga driver ng taxi tsaka TNVS. Kasi overcharging daw sa NAIA. Yun lang ang solusyon natin doon. Suspindihin ang ang lisensya, pare. Erring drivers. Patay kayo. Hindi, susunod dyan yung... Eto, may namatay na naman sa aksidente. Anak na to.
Hindi, everyday na yan. It's a daily occurrence. Hindi, ito nakakatawa. Multicab. Alam mo ba kung ano yung multicab? Diyan sa Lapu-Lapu City, may multicab. O marangkada eh. 12 nasaktan. Ganun ba kadami laman ng multicab? Hindi, meron silang nasakasaan yata eh. Ganun. Kaya na-involve mo ba? Mhm. Ang pagkaano pa nga niya, merong inaayos na nagkaroon ng aksidente doon sa kalye. Tapos, dumaan yung multicab yung marangkada. Ayun. Yun. Tinamaan. Tumaob. Tumaob. So, meron daw driver ng sedan na giliran itong multicab. Yan, another. Ibig sabihin, dami laman ng multicab. Pwede. Mga 5. Kawawa ay motor na. Ganyan ang state ng ating public transportation. That's the point. Paurong. Meron. Flash report. Gen Patrolya. Inflation rate daw sa Pilipinas nitong Hulyo bumagal sa 0.9%. Come in, Jen. DWIZ Flash Report. Bumagal sa 0.9% ang inflation rate ng bansa nitong Hulyo. Ito'y batay sa monitoring ng Philippine Statistics Authority kung saan mas mababa na naitala kumpara sa 1.4% noong June. Ayon sa PSA, pumalo na sa 1.7% ang average inflation mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Mas mababa ito kumpara sa 4.4% inflation na naitala noong July 2024. Isa sa tinitingnan dahilan ng pagbaba ng inflation ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng bahay, tubig, kuryente, gas at iba pa na bumaba lamang sa 2.1% mula sa 3.2%. Naitala rin ang pagbaba sa presyo ng pagkain at alcohol beverages na nasa negative 0.2% at mas mabilis sa pagbaba sa transportasyon na nasa negative 2.0%. Ako, si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa hipilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Maraming salamat, Jen, sa report mo. Ganda na statistics. 0.9%. Baya mo, Jen, dadaling ko sa palengke yan. At sasabihin ko doon sa tindera, oy, sabi nung reporter namin si Jen, 0.9% na lang ang Hindi inflation. kayo pwede magtaas. Bakit ang taas ng presyo ng inyong mga tinitinda? Yan. Ito ho. Pwede ba natin dali sa palengke yon? Ito ho. Kainin ninyo. Baka sampalin ako ng suki ko doon. Ito ho. Meron akong dito. Ito, kainin nyo na. Kasi nandito yung inflation rate. Mahirap dali sa palengke yan. Oo. Yung kawawang kalunos-lunos na state of public transportation. Parang iniisip ko kasi, nag-a-ambisyon tayo maging upper middle class income country sa ating GDP. Yan ang ating talagang pinupagpursigihin. And yet, ang simpleng bagay na public transportation, hindi natin ma-upgrade. Para saan yung magiging upper middle income tayo? O ang ating mga mamamayan ay hirap na hirap sa umaga para makapasok. Sa gabi para makauwi. Baka ang ibig sabihin niyan yung pyramid. pyramid? Upper middle income, yung mga nandoon sa taas. Pero yung nakatungtong sa ulo natin. Yung 98% nakatungtong sila. Doon sa ulo natin. Yan. Baka yan ang ibig sabihin. Upper, talagang super to. High. Parang hindi po consistent. Ibig sabihin nung pag-angat ng economy ng Pilipinas to upper middle income, ibig sabihin umaangat din ang ating quality of life. Hindi naman pwede umaangat yung income at hindi gumaganda ang ating buhay. Yeah, ang pag-angat ng income, ibig sabihin na nakikinabang yung sinasabi ni paring Jonat na elite. Oo. Di ba ganyan na nangyari? Di ba there was an statistic sometime back na sinasabi, tumaas ang ating income by so many percent, etc. Pero yung pagtaas na yon was actually
taken over by 40 families. Sarap nung mga yon, ano? Yun na. Panay ang abroad. Yun lang. Yung Baka 80 panay din ang cocaine nun, hindi kaya? yun ang tumaas. Aha. So 80% tumaas ang income natin, pero captured ng 40 families. Patay. The income inequality is really big. Ano mangyayari dyan pag ganyan? Health. Kaya naano tayo sa ayuda. Ang health natin, umuunlad ba? Eto, meron na naman nagka-campaign. Bakit daw tinanggal si Bergere? Yan. Mga ganyan eh. Mm. Kanya-kanyang interest. Okay? Bakit daw tinanggal? So, yung kanyang mga bataan, nagre-reklamo ngayon. Medical societies. Yan. Okay? Ba't hindi kayo concerned doon sa umaapaw na ang mga pasyente doon sa PGH? Concerned to mga medical societies na to na nawala si Bergere sa DOH. Hindi sila concerned doon sa mga umaapaw na Pasyente. yung near na raw epidemic proportion ang leptospirosis sa Quezon Yan. City. Hindi yun ang inaangal nila. Inaangal nila si Bergere, tinanggal. Kanya-kanyang interest, pare. Doon nakakalungkot. Yan ang talagang nakakalungkot sa ganyan. Napunta tayo doon sa personal, sa ating politika, divisive, Hirap sumakay. Hirap umuwi. Di ka sigurado, konti na lang tulog mo, sigurado magkakasakit ka. Pag nagkasakit ka, Yun puno ang mga hospital. Grabe. Aabutan ka. Ano bang klase? Hindi ka pa kumakain ng husto, ng tama, ang nutrition. Why? Ang mahal ng presyo ng pagkain eh. Pati noodles tumataas eh. Noodles Pati na yun. noodles. Noodles na nga lang eh. No. Sana kung araw-araw tatama ka sa loto, paring Vener eh. Tumaya ka na ba? 300 million, parang winner, ha? Huwag ka magkakamali, hindi tumaya ngayon. Oo. Ha? Masarap yan. Overflowing with patients po ang PGH. Hindi overflowing with gratitude or blessings, hindi eh. Di ba yun ang sinasabi natin? Kasi kaya pumupunta ang ating mga kababayan sa PGH. Unang-una, mababa singil nila. Kompleto equipment nila. Tapos ang daming specialista. Magagaling ang kanilang mga personnel. Kaya naman natin magkaroon ng 10, 12, 15 na PGH all over the country kasi marami rin naman tayong mga public hospitals na pwedeng upgraded, etc. Magagaling ang mga personnel. Kung ako nga si Secretary Herbosa, paring Conrad, o lahat kayo, lahat ng mga tiga-UP, okay, ito yan. Ha? Kanya-kanyang mag-contest tayo. I-take over ninyo itong mga ganitong hospital. Kayo mga tiga-UST, kayo naman. Ito, kayo mga UE, yung mga medical center, medical schools. De La Salle, yan. Dito kayo sa Calabarzon, etc. Meron daw pong mga ibang hospital sa NCR na kayo daw po mga doktor, mga hospital na iba, wag muna kayo mag-refer to the PGH. Kasi hindi na nila Sobra kaya. na raw po. Hindi na nila kaya. Marami pang ibang hospital na pwede nyo Pwede i-refer yung mag-refer. mga pasyente roon. Yun ang pakiusap ng ating Department of Health. Ano ba? Halimbawa, dyan sa Caloocan, Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital. Okay? Yung sanitarium. Yan. Okay? Sa Las Piñas General Hospital. Dito sa Quezon City, meron din dyan yung Quirino Medical. Oo, yun. Mandaluyong National Center for Mental Health. Yeah. Hindi, iba na to. Pang mga na to eh. Mga allies ni President Yung mga pumapalakpak habang mga pumapalakpak habang pinapaya sila ni Presidente. Hindi ba si Raulo ng mga yun? Pang National Health Center po kayo, National Center for Mental Health. Sa Manila, marami, Jose Fabella. Yan, meron dyan. Jose Reyes Memorial, San Lazaro, Tonda Medical Center, Marikina, Amang Rodriguez Memorial, Muntinlupa Research Institute for Tropical Medicine, Pasig Rizal Medical Center, Quezon City, East Avenue Medical, National Children's Hospital, Philippine Orthopedic,
Quirino Memorial. Ang dami pong ibang ospital. Bakit sa PGH ba ang... Ba't kayo nagkukumpulan doon? Kaya nga siguro, matignan din natin ano ba kasi competent lahat yung mga ospital na yan. Maayos naman yan. Ano ba? Meron ba kayong problema sa pakikitungo sa mga tao? I don't know. Ba? We don't know eh. Hindi, kasi siguro din because of reputation. Kasama Kasi yan. yung PGH, ang reputasyon niyan ay napakahusay. So, paano? Mahusay din naman. Eh di kailangan yung mga... Hospital na yan, pahusayin ninyo. Hindi, kung ako naman yung mga hospital na yon, I will market Yes, market myself. our abilities. Eh wala eh. Ang PGH kasi, puro mga ano yan eh, UP. Saka parang yan ang hospital ng bayan eh. Pero hospital din naman ng bayan yung magagaling Yung din iba, naman sila. magagaling din. Magagaling. Oo. Diyan nga, di ba nga diyan sa diyan sa East Avenue, yan yung sinasabi nila na hospital bopis. Hindi. Yan yung lung center, heart center, kidney Kidney center. center, nandiyan lang, East Medical. Lahat po ng mga center. Nandiyan. Eh kasi pag may problema, PGH agad. Alam ko, marami ako, may mga pamangkin ako, dyan sila doktor, no? Meron akong mga bayaw, na bayaw sa pinsan, na dyan sila doktor, PGH. Eh, Ano ba, matsatsaga ba sila? Magaling ba sila makitungo? Ano bang... Nagkaroon kasi ng reputasyon ng PGH na ayos ka pag dyan ka. Eh di dapat yung mga ospital, ganun din. Ganun. Kasi ayos din naman kayo eh. Oo. Totoong ayos kayo. Ayos din kayo doon. 9:31 ng umaga, Karambola. Aliw Channel 23 at DWIC 18. WIC News Catch Up. News Catch Up. Magandang umaga Pilipinas, narito na mga tamang balita sa oras na ito. Ulat na may kaugnayan ng 6 na kongresista sa 800 billion pesos na flood control projects, ibinasura ni Public Works Secretary Bonoan. Detalye mula ka Patrol 30, Jelly Mendez. Mariing pinabulaanan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan ang kumakalat na alegasyon sa social media na may 6 na mambabatas na sangkot umano sa 800 billion pesos na halaga ng flood control projects. Sa kanyang pagharap sa pagdinig ng House Committee on Public Accounts, tinawag ni Bonoan ang alegasyon na preposterous o lubhang katawa-tawa at walang batayan kaugnay ng mga infrastructure program ng ahensya. Ginawa ng kalihim ang pahayag matapos ang naging katanungan ni Senior Deputy Speaker David J. Suarez. Itinuro ni Suarez ang isang post sa Facebook mula sa isang political blogger na nag-aakusa sa ilang mga mambabatas ng pagmamanipula sa pondo para sa flood control projects para sa pansarili o pampolitikang interes. Dahil dito ay hiniling ni Suarez kay Bonoan na linawin ang issue para sa kapakanan ng transparency, pananagutan at katotohanan. Kinumpirma ni Bonoan na binanggit nga sa viral post na may 6 umanong kongresistang nakinabag ng 800 billion pesos, ngunit nilinaw niyang walang ganoong record sa DPWH. Iginit naman ni Suarez na seryoso ang Kamara sa pagharap sa issue, lalo na't bahagi ito ng tungkulin nilang bantayan ang paggasto sa infrastruktura bilang tugon na rin sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA. Iginit ni Suarez na hindi papayag ang Kongreso na sirain ang maling impormasyon ang tiwala ng publiko sa mga institusyon. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIC News Catch Up. News Catch Up. Visayas Grid muling isa sa ilalim sa yellow alert status, kung bakit alamin sa report ni Patrol 38 Jen Patrolya. Isa sa ilalim muli sa yellow alert ang Visayas Power Grid ngayong araw mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Ito ang inilabas na abiso ng National Grid Corporation of the Philippines dahil sa mataas na demand sa kuryente at limitadong supply dulot ng force outage sa ilang power plant. Ito na ang ikatlong beses na isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong buwan. Kasunod ng mga naunang abiso noong Agosto 1 at kagabi, nanatili namang normal ang kondisyon ng Luzon at Mindanao grids. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang
may todong lakas, DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIC News Catch Up. News Catch Up. Philippine Army nakiisa sa paggunita sa International Humanitarian Law Month. Detalye mula ka Patrol 17, Jopel Peleño. Nakiisa ang hukbong katihan ng Pilipinas sa paggunita sa pandaigdigang karapatang pantao na ginanap sa Fort Bonifacio, Taguig City. Pinangunahan ng DND, DFA at ng mga opisyal ng Interagency Committee ng International Humanitarian Law ang selebrasyon ngayong 2025 na may temang Galvanizing Commitment to International Humanitarian Law, Challenges and Opportunities in the Asia-Pacific Region. Ito ang ika-76 years mula nang lumagda ang Pilipinas sa Geneva Conventions noong 1949 sa talumpati ni bagong Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete. Inayag nito ang kanyang command guidance na nakasentro sa Our People is Our Strength principle. Giit ng punong general na mahalagang mabantayan ang kalagayan at moral ng buong tropa sa lahat ng kanilang mga ikinakasang misyon. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Darrell Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tayo Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz. Ako po si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Good morning. Alam mo, paring Conrad, sana itong pagpunta ni Presidente sa sa India. 5 araw yan. 5 araw na state visit. Magkakaroon na ng konting liwanag yung ating pagbaba ng mga health service and medical requirements natin. Ayun. Kasi ang India po, napakalaking source yan ng cheap medicines na magagaling na Paano medisina. nagawa ng India yun? Kasi pareho rin naman yung mga multinationals na gumagawa ng gamot doon sa kanila. Hindi. Oo. Kasi ang India... mura raw material nila? Ano ba? Meron sila kasi sila ang pinanggagalingan ng a lot of those materials, raw materials na component ng mga medicines. But at the same time, government imposed. Ayun. Sinabi na, hindi, ganito lang kayo. Mamamatay ang mga tao rito Hindi kapag pwede. sobrang... Hindi pwede kayo dyan. Pwede natin gawin yun. Yes. Pangalawa, meron din silang yung tinatawag natin na napakagandang medical zones. Medical zones. Kagaya nung Andhra Pradesh Medical Technology Zone. 110 na pinakamagagaling na mga medical companies, health companies, nag-set up doon. Nag-set up sila doon. And then sila mismo, they provide research, development, etc. Doon sila nagwo-workout. Hindi ba dati meron mga companies from India gusto magtayo dito? Yes, yan na nga yung AMTC. Ng medical facilities. Yes. Hindi. Sana yun nga, kaya nga sinasabi Kasi yung mga taga-India, imbes na magpunta sa atin, sa US nagpupunta. Yes. Kasi wala tayong welcoming arms. Sa America, they're very welcome. Yung mga magagaling na doktor, doon sila. Para rin tayo, marami tayong mga doktor nasa Amerika, pero gustong bumalik yung mga yan. Tulog Basta lang, merong paraan. Meron tayong health problem, crisis po, kulang na kulang. Workout na natin yan. Halimbawa na lang sa dentista. Ang ratio ng dentista, 17,000. Per dentist. Grabe yan. No wonder. So, dapat po, kung ganyan ang sitwasyon, may campaign ang DOH regarding oral health. Meron ba? Wala. Tinanggal kasi nung panahon ni President Corazon Aquino, meron sa public school at least na Bureau of Dental Services. Yes. So, yung mga estudyante po, check up, and therefore kung mayroong caries or kung mayroong sira ng ngipin, nagagawa agad ng paraan. Nawala yun. O therefore, bulok ng bulok ang ngipin.
Isa yan sa mga nagiging problema Kaya pagdating sa absent. enrollment. Ayan, absent ng absent. Absent na absent. Anong dapat natin gawin? Baka campaign sa oral health. So, self-care na lang muna kasi wala tayong services na pwedeng ibigay. Kulang ng dentista. So ano mangyayari? Kailangan muna self-care. Paano gagawin nyo kung hindi nila alam kung anong gagawin nila? Kailangan magkaroon ng campaign. Samantalang napakagagaling ng ating dentistry. Nasa Amerika, Australia. Iran nga eh. Iran. Nandito yung mga Iranian students na CEU. Dito nag-enroll. Dito nag-enroll. May mga kaibigan kami. Lumaki ng Amerika, pumunta rito to take up dentistry. Magagaling tayo eh. Kaya natin yan eh. Paano ba mangyayari sa atin? Kung mag-graduate dito, tapos aalis. Sayang. Lagot. Patay tayo dyan. Oy, may mga nagko-comment, kung di raw totoo yung 800 billion, at saka 6 na kongresista, sabi ni Manny Bonoan, kung di raw totoo yun, ano ang totoo? Yes. Hindi pwedeng deny lang ng deny kasi merong social media eh. Sino ba nagsabi? Isa namang ulol yun na 800 billion daw napunta lamang sa 6 na kongresista. Hindi raw totoo yun, sabi ni Mark Villar. Manny Bonoan. Si Mark Villar pala nung nakaraan pa tumira yun. Nung nakaraan siya ang secretary. Secretary. Okay. Ano po yung totoo, Secretary Bonoan, kung hindi totoo yung 800 billion? Hindi pwedeng deny lang ng deny eh. Dahil alam natin may nangyayari. Yun namang ibang mga kongresista, grabe naman. Talaga daw paproteksyonan nila ang taong bayan, yung mga gaya. Yes. Narinig na po namin yan noon. Huwag na lang kayo kumibo, lalo lang naiinis sa tao eh, di ba? Pag ganyan na parang pinalalabas nyo, natatanga-tanga kami. Ito, pinalalabas, hindi tayo tanga. Maganda to. Yung pong DPP, inamin, matagal na raw nilang tinigil yung pautang dyan sa public utility vehicle modernization PUV. PUVMP, tagal na raw po nila. Suspended na raw po yan. Yung pautang nila. Why? May nadali raw yung bangko. Ang past due daw po niya, umaabot na sa 40%. Yan ang sinasabi natin, hindi po well-planned. Yang programa na yan. Simula pa lang sinabi na natin yan. Tataya ang gobyerno ng napakalaking pera. Anong mangyayari dyan? Ayan na nga ba sinasabi natin eh. Sino ba ang may pasimuno nito? Di ba si Tugade? At that time. Kasi po noon, naisip yan. Kaya tinutulok yan. Dahil may gustong magbenta ng electric vehicle na minibus. Na, ewan ko, galing ata sa India yun. Naglabi, kaya ginawa yung modernization. Hindi mapifinance, pautang ang DBP. Ayan na nangyari. 40% na po ang past due. Okay? So, paano yan? Hindi na mababawi yun, pare? Yung mga pinautang ng DBP. Laglag na itong modernization plan na to. Ano ngayon ang gagawin natin? Saan tayo pupunta? Wala na modernization. So, forever na ganyan ang ating transportation. So, suspend na yan. Wala na yung modernization. Anong alternative natin? Ano na ngayon ang panibago? Pero alam natin, may problema yung public transport natin. Hindi po kasunod ng economic development. Kumbaga naiiwan. Magiging upper middle income ang Pilipinas, ang economy. Pero yung ating public transport, nandun pa sa panahon ng caveman. Ganon. Ganon ba ang gusto natin mangyari? Hindi po. So, sino makikinabang to sa pagiging upper middle income? Di ba yung mga ito na naman, Parin Jonat. Gokong Wei, Gutchanon, gusto raw pong mag-take over ng mga regional airports. Ayan, patay tayo.
Ang gobyerno po kasi, at least ito, magkakaroon ng bidding. Sino-sino yan? Davao, yung Bicol International, at saka yung Siargao. 16 billion daw po yan. Okay? Package is a package. It's a package. Pero at least, ano to, bidding ba to or negotiated? Ayan ang hindi natin alam ngayon. Ayan. Yun ang problema Kasi yung Aboitiz, ano yan unsolicited. Ano ibig sabihin na unsolicited? Basta pumunta sila sa DOTR, sabi, gusto namin to airport na to. Sige, sa inyo na lang yan. Ganyan sinabi ng DOTR. Okay? Eto kayang Davao, Albay International at Siargao gusto daw i-take over nitong Gokong Wei and Gutchanon families. Nagbigay na raw po ng proposal. Ayan, unsolicited. PPP Center. Pero yung unsolicited kailangan i-declare Dapat. Ng government na unsolicited. Ang problema dyan, malakas ba tong Gutchanon tsaka Gokong Wei? Hindi. Si Dek ko lang yan. Hindi malakas yun. Hindi, wala. Palagay ko, done deal to. Pare, what are we? Economic advisor. Ako naman. Ibig mo sabihin, papadaig ako sa Aboitiz? Kung ako yung, Hindi, chairman yun ng Private Council? Sector Council. Advisory Council. Iba ba yun? Mas ano yun? Mas mataas ang mas malakas ang dating. Kumbaga sa Australia, yun kompleto yung kompleto yung 1, 2, 3, 4, 5. Ito, baka 4.5 lang pero baka nagkaintindihan na rin yan. Aboitiz. Pwedeng... Sa inyo na yung... sa inyo na. Panglao. Yung Lagindingan. Okay na kayo dyan. Cebu. Okay na kayo dyan. Wag na kayong... Sa amin naman tong Albay. Kasi bagong-bago to. International Airport. Davao International. Kabubukas lang yan. Davao. Pagbigyan mo naman kami. Siargao. Yan. Wala ba yung mga missionary dapat na sila yun ang i-take over nila? Dapat alam mo. Tapos ang ginawa po ng San Miguel, yung Katiklan, napaka-baboy, napaka-backward na airport. Inayos. Ganun sana. Hindi yung bagong-bagong airport ay i-take over. O kaya, sige, i-take over ninyo to, pero meron ito. May kapalit. Kunin din ninyo ito rin, alagaan nyo. Yan, alagaan Pwede din ba ninyo yun? to. Pwede ba yung ganon? Baka pwedeng ganon. Baka, mahirap yung baka Kayo na rin ang mag-in-charge ng ng Romblon, Dumaguete, at saka Guimaras or something like that. Tapos sabi, kailangan ng infrastructure, yun na nga, gagastos nga yung government na infrastructure, biglang titirahin ng private. Mahusay din yung mga ating elite, Ang galing sa pagiging irresponsible. Punta rin kayo sa... Ayusin ninyo Metro Manila traffic. Baka bigyan kayo ng medalya ng Pilipinas. Metro Manila traffic, kayo nang ba in charge? Gusto ko po sanang batiin, congratulations. Maraming salamat and pasalamatan po yung government ng Bacoor City. Diyan sa Cavite. Alam niyo yung mga spaghetti wires? Tinanggal nila. PLDT. Sila na po mismo ang gumawa ng paraan. Hindi na naghintay sa PLDT. Mahiya kayo, PLDT. Naklantok pa. Lahat, buong franchise nila. Grabe ang mga spaghetti wires na yan. Okay? Ano po ito ang mayor dyan, Revilla si Strike. Ano ba ni Bong Revilla? Kapatid. Kapatid. Si Strike. Si Mayor Strike Revilla. So sila na po mismo nagtanggal. Sana yung mga iba LGU, ganyan na rin ang gawin. Huwag na kayo maghintay. Lalo na dito sa Makati. So, unsightly. Makati pa naman. Maski dito sa Ortigas area, another spaghetti. Diyan along Shaw Boulevard, nakita mo yan?
Ang nakakainis pa dyan, yung mga PLDT box, nasa gitna ng sidewalk. Hindi ba, wala bang patakaran sa ganyan, pare? Hindi ba pwedeng... Hindi ho, nauna yung box kaysa yung pag-expand. Hindi nasa gitna ng sidewalk, PLDT ba? Sa ambayan ng mundo, buong mundo, mamasyal ka, walang ganyan. Yung isang monopoly, kamukha ng PLD, yung poste ng Meralco. Another monopoly. Nasa gitna ng sidewalk. Nandyan na ho Tapos, kami kaya dati. pag maglalakad ka ng sidewalk, hindi ka pwedeng tuloy-tuloy Nandyan na ho kami dati. Bawat lote, may kanyang harang So, iiwas ka doon sa harang na yun, tsaka ka ulit maglalakad. Ganyan ang style natin. Sa Hindi ba sidewalk. pwede isang tuloy-tuloy na sidewalk ganyan? Hindi ba pwede yun? Baka pwede. Kasi ganyan sa ibang bayan Dito sa atin, hindi ganun Ako, hirap. Mahirap gawin yun. Quezon Avenue, pare. Pumasyal kayo sa Quezon Avenue. Walang diretsong sidewalk. Ang lalaki na sidewalk dyan. Ang lapad. Ilang metro. Malapad. Pero walang diretso. Why? May mga nakaharang, kung ano, nakaparada, and everything. Useless yung sidewalk. Kung ako mga establishments doon, maglalabi ako na gawing i-redesign yan, gawing isang diretso sidewalk, yung buong Quezon Ave na yan. Kasi ang lapad niya, ang lapad ng Quezon. Tsaka ang daming side streets. Dami. Yan ang talagang grid. Yan ang grid. Yan ang grid. Yun ang original plan yan. Yun ang plano ng Quezon City. Ganyan. Oy, happy birthday nga pala. Parang kay dating Senador Dick Gordon. Happy birthday, Senator. Oo nga. Alam mo, yung mga ganyang klaseng sana dapat nakabalik yan. Dapat nakabalik yung mga ganyan. Kesa kay Bam or kay Kiko, sana. Mas gusto ko na yan siya nakabalik Kasi matapang-tapang to. Ay, yung isa, puro press release sa agriculture. Siya lang nga ng baboy ng agriculture Nakakainis Tapos yung isa, Nainis ka. claim na sa education. Siya daw ang, father of the... Bahala ka sa buhay mo. Ang daming press release. Tapos ang dapat daw lumabang kay Sara sa 2028 ay walang iba kundi si Risa Hontiveros. Wow! Ay. So ina-assume na nila si Sara ang team to watch ba? Enemy sighted. Yes. Ayun, si Sara gano'n. Pero kung sa kanya-kanyang na to ngayon, lakaran na. Yan ano ang ibig problema. mo sabihin, 2028 na talaga ang tinitingnan Parang natin. ganun Ang dami natin problema. Tignan muna natin yung paano natin ayusin mga problema natin. Oo. Oh my God. Hindi ba? Concentrate tayo dito. Di ba? Bakit naman napunta doon agad ang usapan? Nagbibis ang ating mga kababayan para ma-maintain kayo sa opisina Kita mo itong Department of Tourism. Exploring ways daw sila para papanong maakit yung mga tourists from India. Exploring! Babiyahe ang presidente papuntang India, wala kayo nakahanda na package, na campaign ang gagawin nyo to explore? Ano yan? Para kayo nasa expedition para Magellan. Kasama kayo. Darating na nga kayo, kasama kayo dyan pupunta na nga ang presidente doon, dapat may nakahanda ka na. Di ba? Na campaign package, whatever. Yung mais. Mga ganun. Ang plano daw nila makapag-meeting sa mga Indian chambers. Yan, meeting meeting. Importante yan. Ano yung paano na? Importante meeting. Importante meeting. Ito pa sabi ni Secretary Prasco, the meeting will zero in on strategies to boost the number of Indian visitors to the Philippines. Strategies ang pinag-uusapan.
So, hindi nyo pinaghandaan. Mm. So, exploration na, ganun ba yun? Ganun ang nangyayari. Mabuti pa, napakaganda sinabi ni Professor Maris Jokno. Diyan sa UP. Commencement speaker siya. Ano sabi niya? Sabi niya, anhin natin ng talino kung wala naman kayong prinsipyo at tapang para panindigan ang inyong tindi. Mas importante yung karakter, ibig sabihin. Oo, mas importante yung karakter. Yeah. Karakter. Kaysa sa matalino ka press release. Ay, pero ano ka naman, matalino matching. Meron ba matalino matching? Ibig sabihin, useless. Hindi. Ibig sabihin Bookish. Ibig sabihin nun ay ano ka? Hindi naman napapakinabangan yung talino mo. Maano ka? Iba ang ginagawa mo. Para sa sarili mo lang. Para sa sarili mo lang. Hoy, may balita ako. Meron kasing Southeast Asia Green Coffee Competition. Yan ba yung nanalo yung Benguet? Hindi. Southeast Asia to eh. Yan po competition yan. Sino magre-represent? Yung pong kape galing ng Davao del Sur at saka Sultan Kudarat. Sila magre-represent. Ibig sabihin, masarap pala ang kopi doon? Yes. Sa Sultan Kudarat? At saka sa Davao del Sur. May mga high mountain sila doon eh. Yung mga yung mga nag-i-import ng sako-sakong milyon-milyon toneladang kape. Starbucks. Call out. Masarap daw ang kape dyan sa Sultan Kudarat tsaka sa Davao del Sur. Tim Hortons, punta ka doon. Medyo tingnan nyo doon kayo bumili. At saka yung bangus sa sa Dagupan. Sa ngala po ni Jonathan De La Cruz, Conrad Balado, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882 ang Karambola. Ito, nandito na siya. Maskip din, pareho sila na maskip. Iba ang dating. Iba ang sikip nito, pare. Pang pang report ng news ang sikip ng Amerikana ng ating award-winning broadcast journalist Dennis Antenor Jr. sa Ronda, Pilipinas.